Sinwerte tayo kasi pinayagan tayo makapunta at maakyat ang El Fraile. Andito tayo ngayon sa gitna ng dagat. Ito ang isla ng El Fraile noong panahon ng mga Kastila. Ito naman siya noong nasakop na ng mga Amerikano ang isla at ang Pilipinas. Yan kalakasing alon kanina nung inakyat namin yan. Nung bumaba kami sa boat, nilamoy namin yan. Tapos umakyat kami sa hagdan. Tapos inakyat pa namin yung gilid doon kanina. Kaya ganun kahirap umakyat dito. Kala nyo lang madali. Pero pag akyat pa lang talaga, #1 challenge na sa mga gustong pumunta dito. Alam nyo ba na ang kaysaysayan ng islang ito ay nagsimula sa Battle of Manila Bay noong May 1, 1898. Nagsimula ang mga Espanyol na sakupin ng Pilipinas at ginawa nila itong battle base. Di pa lang siya, islang bato pa lang siya, as in, island siya na mabatong island. Yun ang naging depensa ng mga Espanyol para hindi makapasok yung mga barkong pandigma ng Amerikano. Imaginein mo yan, oh. Sinusubukan nilang pasukin yan. Lahat yan, puro mga barkong pandigma ng Amerika noon na sinusubukan pasukin ng Manila Bay. Kalaunan, natalo din ng Espanya ang Amerika dahil mas malakas ang naging opensa ng Amerika. Nang makuha ito ng Amerika noong Battle of Manila Bay, makuha rin ng Corregidor, ang Carabao Island at ang Caballo Island. Tatlong isla yan na pumapalugit dito sa El Fraile. Noong nasa Amerika na ang posesyon ng El Fraile, naisip nila noon na biyahin yung ginawang depensa ng mga Kastila. Naisip nilang gawin itong muna station or casement station. Tignan nyo. Naisip nila na gawing casement mine station or ano ba ito? Lalagyan ng mga kanyon sana. Ganun sana ang gagawin dito. Stasyon ng mga kanyon. El Fraile, yun ang original plan. Pero, after, nung sisimulan sana nila gawin, naisip nila, bakit hindi nalang gawing battle station ng El Fraile? Diba? Imbis lagyan lang ng mga kanyon, hindi gawin natin itong parang pinaka-base talaga. Battle station. Ito, tent nila kasi look here. Kita ba? Shit, nakakatakot. Puro tubig yan, no? Hindi. Hindi kita eh. Hindi tubig. Tubig yan. Tuyo. Hindi. Ano ka ba? Hindi mo nakikita. Sobrang labo na ng mata mo. Huh? Hindi mo nakikita na tubig yan. That's tubig, yes. Ah, okay. Kala ko bato-bato lang. Yeah. Kaya naisip ng mga Amerikano noon na gawin na lang itong malaking struktura. Kung saan pasukin natin. Kung saan, dito na sila. Nakikita sa camera dati. Ha? Tignan mo. I wonder kung ano to noon. Kasi, dito sa baba, nandito ata yung parang mga barracks ng mga sundalo. Kitchen. Tapos, tignan mo. Nakikita? Kita. Kulang ako sa light. Tagdagan mo light ko para maganda. Ayan. Dandahan lang, baka maano ka. Ayan. May hagdan doon, no? Para sa, papunta saan yun? Hindi ko alam. Puntahan natin mamaya. Okay. Pero, wait lang. Alam mo, ito yung pinasok ni ano. ano kaya to noon, no? Ayan, no? Malalaking mga butas. Wala akong makitang mga original images kung para saan talaga ang mga naglalakihang butas na ito. Pero sa aking palagay, ito ay dating elevator o mga elevated platforms na ginagamit upang maiakyat at maibaba ang mga naglalakihang mga bala ng mga kanyon. Malaking posibilidad ito, lalo't mula sa kinatatayuan namin, meron pang 3 palapag pababa ang El Fraile. April 1909, nang umpisahan ang paggawa ng kakaibang istrukturang nais ng mga Amerikano.
Ang El Fraile ay tinawag nilang fourth drum na kinuha sa pangalan ni Brigadier General Richard Drum. Napakatibay at napakaganda ng strukturang yun. Sa pamumuno ni Brigadier General Richard Drum. Kaya pinalitan nila yung pangalan nito From El Fraile, ginawa nilang Fort Drum. Ipinangalan siya kay General Drum. Yung ginawa nila dito, ginawa nila tong isla siya kasi, isla siya na mabato talaga. Originally, island talaga to. Hindi ito yung nilagyan lang lupa. Ano ba yung tawag doon? Tabon? Tabon ba yun? Dinampingan, parang gano'n. Oh, hindi siya ganun. Isla talaga siya na maraming bato. Ang ginawa nila dito, pinaghalo nila yung bakal at semento. Tapos, ginaya nila yung hugis ng parang worship. Creepy, may narinig. Ang haba nito ay 350 feet. 44 feet ang taas. 144 feet ang lapad. 44 feet ang taas nito no? Yung inakyat kaya natin doon. Grabe yun. Ilang feet kaya yun? lang yun. Baka ano lang yun, 5 lang yun. Hindi lang tao na yun. Alam pa sa ba? Sige mga 6, 7. Hindi lang. Oo, ganun. Ay, grabe ka. Kung 6'7" Ilan ka? 5'8"? Ang taas nun. Yun nga lang pangalawang inakyatan natin, ano na sa akin, mas mataas na sa akin yun Oh. Mga nasa 10 plus. Dapat ganyang delivery. Eh, yung ganyan. first timer, Hindi di ba? siya. First vlog. Ito, ano kaya ito? Tingin mo, ano ito naman? Kung manghuhula ka lang. Ano? Mga daanan, hallway Kasi lang. ang meron dito, tulugan ng sundalo. Yun, ganun. Lalagyan ng mga generator. Ay, Kusina. doon, meron pa doon pa, Tinan mo yun, Ano? Ilawan mo nga. Oh my God. Ilawan mo nga. Oh my God, I got the creeps. Ilawan mo? Abot ilaw? Hindi? Hindi, I need a better lighting. Ito, ano kaya ito? Liwanag. Uy, dahan-dahan Kakatakot bumaba dyan? Ano natakot ako dyan sa part na yun? Ano kaya yan? Tipid ang kapal ng semento. Yung mga semento nito at bakal, 20 feet. Ganon kakapal. Ganun kakapal, 20 feet. Makapal pa sa mukha Mukha mo. ng ex mo. Joke lang. Ano? Hindi makita pag walang ilaw. Oo nga. Hindi na obra yung ilaw natin. Ito na yung pinakamalakas niya Lulubat na. Charge ko na yan. Oh, go. Nga Go. Daddy, let's go. No, don't go there. Nakakatakot. Parang nagkakarak. Pero, Go. makapal naman siya. Hindi. Ba ito safer? Nagsimula ulit sumiklab yung World War II noong January 2, 1942. Unang beses na matikman ng Fort Drum ang pinakaunang bombang tumama sa kanila. Galing yan sa mga Hapon.
may tao. Noong mga panahong yun, napasok na ng mga Hapon ang Ternate, Cavite. Ang Fort Drum El Fraile ay sakop ng Ternate, Cavite at nasakop na rin ng mga Hapon. Imagine na, yung land area, nasakop na yun ng mga Hapon. Ang El Fraile na lang ang natitira na part ng Ternate na hindi pa nila nasakop that time. So, pinaulan na nila ng bomba yung El Fraile. Naglagay sila ng 14 na 150 millimeters na mga kanyon sa palibot ng Ternate, dun sa land area. Tapos from there, binobomba nila ng binobomba itong El Fraile para mapatumba nila yung natitirang depensa ng mga Amerikano kasi nakuha na nila ang Corregidor, nakuha na rin nila ang Caballo Island, nakuha na rin nila ang Carabao Island. Ang El Fraile na lang ang natitirang matibay na depensa, hindi talaga nila mag-iba noon. Marami ring nasira ang mga Hapon nang binobomba nila ang El Fraile. Nasira nila ang aircraft, may aircraft kasi tapos. Nasira din nila ang 6 inches na mga baril at armored case. Pero kahit na nangyari yon, kahit marami na silang nasira, gumagana pa rin ang El Fraile. Ganun pa rin katibay yung depensa na binibigay ng El Fraile. Safe kaya tayong tumapak doon? Dahan-dahan. Basta. Baka may mga bakal-bakal may bote. Hindi baka kasi biglang may Hindi. kalubog na ganun. Gusto ko lang kasing silipin yun. Hindi. Iba ito ah. Bakal na nagbagsakan na to. Natakot ako. Parang way up lang siya. Ayun. Silipin mo. Uy, may airplane? Ay, nandun yung Coast Guard ata. Kailangan natin umakyat. Nasaan permit natin? Ay, yung permit natin. Naiwan natin. Pag iniwan mo. Pero may kopya naman yung yung Coast Guard pag tinanong tayo. Ito na yun? Dito? Dito ba daan? Oo, akit ka dyan? Eh, may Coast Guard eh. Kakusapin mo yun, syempre. Siyempre, dito tayo. Sa taas yun. Hindi yun. May tao kasi. Ay, malis na. Nagmumukbang sila eh. Malis na. Hindi, halika na. Malis na yun. Halika na, nagbumukha. Hindi ka, tingnan mo to. Ay, storbo natin sila. Hindi, tingnan mo muna to. Akit ka. Dahan-dahan ha. Hina talaga ng tuhod ko. Tingnan mo. Dahan-dahan sa inaapakan. Wait lang, oh. Ano yun? Oh my God. Ay, magtitrivia ako. Noong May 5, 1942, binomba ng mga kanyon mula sa El Fraile ang mga sumalakay ng mga Hapon. Tignan mo. Alamang dito lang gagaling. Ah, ito yung nasa side. Tignan mo siya, oh. Bakal ba to? Bakal. Yung sa kanya. Grabe. Tignan mo yung mga bakal. Yan o talagang napaka-kapal. Kapal ng bakal. Dahan lang ha. Noong May 6, 1942, napasuko ng mga Hapon ang Corregidor. Ngunit ang Fort Drum, Dahan-dahan lang. kasama ang 240 na sundalo na narito, ay patuloy na lumalaban. Ayun, pakikita ko. Ayun yung Carabao Island, oh. Puro, ano mo doon sa Carabao Island? That's Carabao Island. The island right there is Carabao Island. Lahat yan, sumuko na ang Corregidor, sumuko na ang Caballo Island, nasakop na rin ang Ternate. Pero ang El Fraile, ang Fort Drum, Nakatakot. huwag ka nang, kung takot ka, wag na. Ako na lang, dito. Wag. Pero ang Fort Drum, Go. nanatili siyang lumalaban kasama ang 240 na sundalo na nandito ng mga panahon yun.
Ay, oh my God. Yung kanyon dito ka. Oh Ayan my yung kanyon. God. Look at that. Yan yung kanyon. Ano? Yan yung canyon. Yes. Isa yan sa, canyon ba tawag doon? Yung pinakanguso niya. Oo. Imagine mo. Dadaan baka tumama sa Imagine ulo. mo dito sa site na to, no? Ito yung po. mga bumabaril. Itong World War II, no? Alam nyo ba, na ang fourth drum napakatibay talaga. Hindi na pasuko ng kalaban to. Kung sana lang sumuko ang mga Hapon noon. Kasi, sila na lang natitira, isolated na sila, wala na silang bala. Wala na silang pagkain. Pero wala ni isang Amerikano ang namatay dito ng panahon na yun. Ganong katibay to. Pinagkakanyon na to, mahigit 500 kanyon. Bala ng kanyon. Mahigit 500 bala ng kanyon yung tumama dito. Tignan mo itong mga butas na to. This is an example. Ganyang kalalaki. Mga tama yan? Yes, ganyang kalalaki yung mga tama ng... Oh my Ganun God. kakapal? Ganun kakapal yung bakal, pero na Ganun ano pa rin. kakapal. Pero nabutas pa din. Nabutas ng kanyon pero buhay pa rin ang El Fraile ng panahon na yun, di ba? Tingnan mo yan. Ito yan, oh. Di ba? Ayan siya, oh. Imagine mo, no? I wonder, paano ba yan pinapagana? Tao? Or mechanical? May tao, siyempre nag-ano yan. Pero ano siya, mechanical pa rin siya. Ah. Hindi siya mano-mano. Bagay, no? Tignan mo naman yung kapal niya, no? Sobrang kapal niyan, ang bigat-bigat niyan. Ganun lang nila napasuko ang mga Amerikano. Sumuko na lang kasi wala na makain, wala nang bala. Ano meron? Yung mga Hapon. Ano meron doon? Amerikano yun. Ay, Amerikano yun, yung sumuko na lang. Na walang pagkain? Oo, Hapon ang kalaban nila. Okay. Wait lang. Makoy daw. Tanda lang sa apak. Pero may ano pa rin siya, oh. You want to look? Mamaya pag-explore ko na lang yan. Tignan mo na, para kung madilim na, hindi ka papasok. Wala, sarado. Parang daanan lang ng mga bala ng kanyon. 3 years na pa sa kamay ng mga Hapon ng El Fraile. After 3 years, lumaban ulit ang Amerika. Sinubukan nila ulit kunin ang El Fraile. Pero alam nila kung gaano katibay itong lugar na to eh. Sila gumawa nito eh. Nandito sila nung dinedepensahan ng hukbong Amerika laban sa mga Hapon. Ang lugar na to. Kaya alam nila na kahit anong bomba ng kanyon, kahit anong gawin nilang... Ito gawin mong background ko. Ganda. Ha? Alam nila na kahit anong bomba ng kanyon ang gawin nila, hindi nila mapapataob ang El Fraile. Kaya ang ginawa nila, pinalibutan nila, inikot nila itong El Fraile. Tapos, yung mga ventilation areas, yung mga ventilation, mga pwedeng pasukan ng gas. Lahat yun, binombahan nila ng gas. Pinuno nila ng gas, lahat yun, pinuno nila ng gas. Natapos, naglagay sila ng 600 pounds ng TNT. Pinasabog nila sa ganung paraan. Hindi na sila gumamit ng kanyon, hindi na sila gumamit ng kahit ano pa mga armas, kasi alam nila, hindi nila to kayang patumbahin eh. Kasi sila gumawa nito, alam na nila yung capacity nito, nasubukan na nila. Nasusunog ang El Fraile, ang 4th drum ng 3 araw. 3 araw itong nasusunog. After 3 days, sa kanila binalikan. Doon na nila natagpuan yung 68 na sundalong Hapon na natupok nung sinunog nila itong El Fraile. Tingnan mo yung bato na yun, no? Parang di siya ordinary na hollow blocks. Ayan sa taas eh. Parang yung Ha? mga ano. Ayan. Oo, di ba? Parang crystallite something. No? Parang ganun. Ganda. Natuwa mo? Kuhaan mo siya. Lumabo. Wow. Noong 9, apa naman? Tapos diretso mo dito. 1945, noong muling mapalaya ng Amerika
ang Pilipinas sa mga Hapon. Nakuha ulit nila yung El Fraile, natapos ang gera, hanggang sa wala nang gera, wala na sila magawa dito, inabandona na lang nila to. Since then, naiwan na ang El Fraile, walang nag-aalaga, walang nagbabantay, wala nang kahit anong pumupunta. Kaya, the sad part is, nung mga okay na, yung mga panahon, ayun na, sinimulan na nilang nakawin yung mga matitibay na mga bakal. Kaya siguro, ganito na rin itsura nito ngayon. Kasi, sabi sa Ternate, yung mga malalaking mga, company ng junk shop, yun daw ang kumuha ng mga malalaking bakal. Tignan mo to, bakal to. Yun ba yung ilalabas natin mamaya? Hindi, ayun lang, medyo maliit. Yung kaya lang natin, huwag tayong ambisyoso. Joke lang po. Paano ko i-end yun? Alin? Yung vlog ko. At yan nga, yung ano pa. Tapos mamaya solo explore tayo. Ano ba? At yun nga, ang makasaysayang parte ng El Fraile sa history ng Pilipinas. Napakatibay ng islang to. Isla to na parang battleship. Napakatibay niya, sobra solid. Kahit na ngayon, napakatibay niya. Maraming salamat sa panonood sa aking unang vlog. Ako, si Paula. Aking YouTube channel is Paula the Explorer. Please like, share, and subscribe. Bye!